kids. Nagpa-face painting ako. Tignan mo. Maganda, diba, kids? Maya, kids, movie tayo ng mga 7 o'clock. Sa ilang parte ng floor, madilim. Makakaaninag ka ng mga paggalaw kung sakali. Pero dahil madilim, mahirap malaman kung sino o kung tao ba yung naglalakad o kung ano. Unang araw ng payroll, 6 pa kami sa team na nasa office. Busy ang lahat, pero nakukuha pang makipagdaldalan. Nakakapagyayaan pang kumain sa pantry. Ang pantry nga pala ay nasa kabilang dulo ng floor. Kanan, ang mahabang pasilyo ng mga bay kung saan nagpa-process ang mga specialist na nasa gitna ng front desk. At sa kaliwa naman, ang pantry. Katabi nun sa pinakadulo ang sleeping quarters. Lalabas ka pa sa mismong opisina, papuntang elevator para mag-CR. Ang bay namin ay nasa dulong-dulo sa kanan. 12:00 ng madaling araw. Lunch break namin. Tara, kain tayo. Paggaya ni Grace. Wait lang ate. Baka kasi makalimutan kong i-input yung overtime ng isang empleyado ni Total. Napaka mareklamo pa naman nun. Sabi ko. Oo. Naalala ko nga yung empleyado na yan. Sumunod ka sa pantry pagtapos mo ha. Iinitin ko na yung pagkain. Sabay na kayo ni Beth. Mababait ang mga ka-teammate ko. Madalas nagdadala sila ng pagkain para hindi na ako mag-order o kaya ay lumabas para bumili sa mga 24 hours open na fast food. 4 silang pumunta na sa pantry. Naiwan kami ni Belle. Magkabila ang station kami ni Belle. Dulong kanan siya at ako naman dulong kaliwa. Kung pamilyar kayo sa setup ng BPO, isang diretsong tig-anim ang dikit-dikit na mga enclosure. Tapos may mga PC na dual monitor. Tapos sa likod at harap mo ay ganun din. Hanggang sa matatanaw ng mata mo. Row-row na mga linya ng mga computer at enclosure. Sobrang busy ko. Ni hindi ako tumitingin sa paligid. Mga 30 minutes na ang nakalipas. Lumingon ako kay Belle na parang feeling ko umiidlip. Nakayuko kasi siya sa lamesa. Hindi ko na siya dinaanan at ginising pa. Baka nagpa-power nap. Mas malapit kasi yung pasilyo sa tabi ko sa kaliwa, papunta doon sa pantry. Kaya naman dumiretso na ako. Habang naglalakad ako sa pasilyo papunta doon sa pantry, may naaninag ako sa glass wall, doon sa harap ng opisina. Babaeng naglalakad papuntang CR. Kako baka taga-ibang center, o kaya naman baka sila Ate Grace. Mabilis ako lagi maglakad. Paano kasi yung pasilyong binabaybay ko, madilim sa ibang bay. Pinapatay kasi nila ang ilaw kapag wala ng mga agent na naka-station. Dilim po. Bulong ko sa sarili ko. Sabay lakad takbo hanggang sa makarating sa pantry. Pagdating ko doon, umupo ako sa upuan. Patapos na silang 4 nila Ate Grace kumain. Nakaharap ako sa pasilyong pinanggalingan ko. Agad kong natanaw si Belle. Papasok siya sa front door ng office. Naglalakad papuntang pantry. Anong ulam? Tanong ni Belle. Adobo at kare-kare, luto ni nanay. Galing ka siya? Ani Ate Grace. Oo, sumakit kasi yung tiyan ko eh. Bumalik pa nga ako kasi naiwan ko yung tumbler. Saka naghilamos ako, naantok talaga ako eh. Kanina ka pa ba sa CR? Tanong ko sa kanya. Halos kasabay ko sila Ate Grace lumabas eh. Sasama na nga sana akong kumain. Kaso sumakit nga yung tiyan ko. Gagi po. Bulong ko sa sarili ko. Sino naman kaya yung kasama ko kanina doon sa kabilang dulo ng bay? Hindi, baka namamalikmata lang ako. Kinakalma ko lang ang sarili ko. Alam ko naman na malabo ang mata ko. At hindi pa din naman ako nagpapanik.
Siguro dahil may posibilidad na ibang tao talaga yung nakatungo doon sa lamesa sa dulo. Umalis na sila Ate Grace. Tapos na silang kumain. Ako naman, naglalaro lang ako ng Restaurant City habang nagsa-sound trip. Si Belle naguhugas ng plato niya. Tumunog ang oven. Senyales na tapos na yung iniinit dito. Be, tapos na yata yung iniinit mo dun, oh. Sabi ko kay Ben. Tapos na ako kumain. Diet ako. Tsaka hindi naman ako nag-init. Sabi niya. Sinilip ko yung oven. Walang laman. Baka naiwan lang nila Ate Grace na naka-open. Kapag may mga hindi maipadawanan, marami tayong baka, siguro, at basta. So hindi ko na lang inintindi. Madami akong customer sa Restaurant City. Bumalik sa tapat ng gilid ko, sa kabilang side ng glass wall, na tila pa na I'm trapped! Mom! Be. Dad!